Assalamualaikum. Napanood nyo na ba si ma'am? Eto siya. Grabe, sobrang hapde. Tignan niyo naman, kulang-kula na siya, magkabilaan pa. Sobrang hapde niya, sobrang sakit. Ang init niya sa pakiramdam, partida naka-aircon na ako, naka-electric fan pa ako. Pero sobrang init, sobrang hapde, sobrang katin ang nararamdaman ko. As in, hindi ako makatulog. Nawala na kasi yung naunang video niya, parang tinanggal na niya, pero eto merong nag-reaction video. So, pinadalhan siya neto at 7 days pa lang daw niya ginagamit at literal na tinanggal niya ang kanyang skin barrier. Namalat, nairita, mahapdi at nagkasugat-sugat na ang kanyang balat. Kaya nasabi niyang huwag na kayong gumamit ng Brilliant Skin Rejuvenating Set. Marami na rin sa inyo ang nagreklamo na dito sa Rejuve na ito nagkaroon ng pekas or mas lumala pa ang pekas dahil sa Rejuve na ito at marami pang reklamo. Now, I'm not blaming anyone here kasi honestly, yung ganitong negative side effects ay kasalanan yan ng both parties. Ikaw na user at ang nagmamay-ari ng brand na ito. Bakit? Hindi kasi ito pwedeng basta-basta na lang i-advertise na eto gamot sa acne at hyperpigmentation, gamitin ng ganito katagal. Meron na yan sabon, toner, cream, sunscreen sa ganitong halaga. Maling-mali ito. Promise. Hindi rin naman ako against sa Rejuve na ito. Katunayan ay nire-recommenda ko pa nga ito sa may mga pekas. Pero, hindi itong lahat ng nasa set. Itong cream lang niya at saka yung sunscreen. Itong Rejuve set na ito is not your ordinary skincare. Gamot po ito. Ibig sabihin ay gagamitin kung merong problema sa iyong skin. So, bakit ko sinabing kasalanan ni user at ni brand owner ang mga negative side effect? Ito ha, para sa side ni user. Natanong mo na ba ang sarili mo kung bakit ka gagamit ng Rejuve set? May pekas ka ba? Nag-research ka ba kung papaano ito gagamitin? Nag-research ka ba sa mga ingredients neto? Kasi kung nag-research ka ay malalaman mong matapang ang Rejuve set na ito dahil meron itong tretinoin sa mga ingredients neto. Ako, never ko talaga itong nirekomenda sa may mga acne dahil may hydroquinone din ito targeting hyperpigmentation gaya ng pekas. Now, sa side naman tayo ni brand owner. Dapat po merong proper na paliwanag kung papaano ito gagamitin, gaano kadami ang gagamitin or ilalagay sa mukha, gaano ito katagal gagamitin, at saan lang ang lalagyan ng gamot na ito. Dahil gaya po ng sabi ko kanina, hindi po ito pang ordinary skincare lamang, kundi gamot po ito. Hindi pwedeng ganito kadami ang ilagay sa mukha, lalo na sa ating neck area kasi sensitive ang area na yan. Ganon din ang dito natin, around our nose, around our mouth area, pati dito, napaka-sensitive niyan. Yung under eyes natin at sa katalukap ng mga mata. Ako, mahapdi talaga yan kapag nalagyan ng malaking amount ng product na ito. Lalo pa kaya siguro kung ginamit ng sabay-sabay yung toner, yung sabon, naku, ewan ko na lang talaga. Ay tamang paggamit po neto. Tamang dami at hindi rin ito pwedeng tuloy-tuloy na gagamitin. Natunayan ay meron na akong nagawang video tungkol dito kung papaano ito gagamitin para makaiwas tayo sa irritation sa ating skin. Ilagay ko ang link dyan sa comment section para mapanood din ninyo. Tandaan po natin na kapag napabayaan ang irritation ay magiging hyperpigmentation ito gaya ng pekas. At isa pa po itong sunscreen.
kulang na kulang po ito. Sana ay medyo lakihan din ito. Kasi super important ng sunscreen sa skincare, lalong-lalo na kung gumagamit ka ng Rejuve set. Kaya kung gagamit kayo ng Rejuve set ay mag-research muna kayo kung papaano ito gagamitin at kung ano ang mga ingredients nito para hindi kayo magaya dito kay ma'am na baka inaraw-araw pa niyang gamitin at baka dinamihan pa at sinabay-sabay pa niyang gamitin lahat ng laman ng set na ito. Ay, naku, sarap kong paluin. At huwag mo na akong baliktaran ng sino ka para magbigay ng instruction. Ay, mag-research ka para may laman ang ganito mo. Okay?